narito si Kuya Helong. Tumigil na ako sa arena. Huwag magtanong sa mundo. Umuwi ka na, ahaha. Lagi akong sinasabing pinakamagaling sa mundo. Kung hindi ka manalo, hindi ikaw ang pinakamagaling. 23 taon nakalipas, ang invincible na God Sword of Defeat, Ning Wudia, ahaha. Ahaha. Sa mga taong wala ako, hindi ko inasahan. May master kang tulad mo sa mundo. Inyong martial, ahaha. Inyong henyo, espada lang to, paloob lang sa aking pintuan. Nasa kamay ko lahat ng martial arts. Kahit hadlangan ako ng mga Diyos, tatabasin ko rin. Pagkatapos ng laban, sayong-sayo na ang titulong pinakamalakas. Nahihiya ang matanda, pero masyadong mabigat ang dugo. Pag-isisihan mo rin to balang araw. Laos ka na matanda. Ahahahaha. Sa wakas ako na ang number 1 sa mundo. Ahaha. Ako ang pinakamagaling sa mundo. Yunyaw. Yunyaw. Yunyaw, kapit lang. Dadalhin kita sa doktor ngayon. Kapit ka. Sinabi sa akin ni Yunyaw, sabihin mo kung sino ang gumawa, sino ang may gawa nito. Bata ba ito? Anak. Ipangako mong hindi pababayaan ang anak ko? Huwag mong uulitin ang nakaraan? Sige, ipinapangako ko sa'yo, Yunyaw, ipinapangako ko sa'yo, ipinapangako ko ang lahat sa'yo. Ako? Yunyaw, Yunyaw. Guro, nakita mo ba? Ngayon, nakabuo na ako ng malaking gang. Kahit di ko alam kung saan ka pupunta, pero siguradong mahahanap kita. Hintayin mo ang muling pagsasama natin. Gagawin kitang leader ng Black Bear Gang. Maghanap ang Black Bear Gang? Hanapin ang taong nasa litrato? Tara na. Sige, sige. Bilis, bilis. Matandang sinungaling. Nanay, tatay. Laojang, kung mahuli ka namin, ninakawan mo ako ng baon sa pangalan ng pagtuturo. Ako lang. Naku po. Ano pang matututunan? Gusto mong galitin ako? Ilang beses ko nang sinabi, huwag kang mag-practice. Hi! Nakuha ko na ang boxing. Tandaan mo, huwag ka nang mag-aral ng kung fu. Umuwi ka. Bakit iginagalang ang martial arts? Gusto kong maging pinakamagaling. Ako ang ama mo. Ako ang yung ama. Pag sinaktan mo ako, hindi ka iiyak. At ayaw mong matuto ako, ayokong maging kasing walang kwenta mo habang buhay. Ikaw! Saktan mo ako. At ako, sa huli, kailangan kong patunayan sa kanila. Tara tingnan natin, hahaha. Lola, alam mo ba kung sino kami? Black Bear Gang. Pagtatawanan kayo kung hindi kayo magbabayad ng proteksyon. Ha, basagin ninyo lahat. Kunin ang lahat ng mahalaga. Ha. Grabe, nakita mo ba? Maging tapat ka sa akin. Kung hindi, magwawakas kang katulad niya. Tigilan niyo, huwag niyo basagin. Ano? Sabi mo huwag basagin? Ha. Kung hindi basagin, bakit hindi kayo magsermon sa monghe? Walang imik ang mga mongheng ito. Ay, Papatayin kita. Tanda, papatayin kita.
Tigil. Oo. Uy, dito. Luban, ang mga bata sa barangay natin ay nakipag-away sa kanila. Hoy, anong ginagawa mo? Ano ka ba? Pwede ba siyang bastusin ng mga panda? Anong ginawa nila? Kalimutan mo na, may problema ka. At saka, hindi naman yan anak natin. Gusto kong umalis ng hindi nalulugi. Huwag kayong mag-away, wag. Ako na magbabayad. Magkita na lang tayo mamaya. Pag nagkita tayo, sapak agad. Hoy, hoy, hoy. Anong lakas ng loob mong insultuhin ang Black Bear Gang? Itayin mo ako? Ito ang bayad para sa'yo. Salamat, Sinlan. Sige, sige, sige. Anong nagawa mo? Ayun na ang kapitan ng barangay. Malaki ang problema mo. Aroy! Anong pinagtatalunan ninyo? May sasabihin ka ba? Huwag kang magpakapagod, Tiger Lord. Singil ko ang proteksyon. Nabugbog siya. Nasaan? Nasa nayon ng tauyuan. Kabaliktaran, kuya. Babalik ako. Marami tayong sangay. Ikaw ang unang umaalis. Bagay. Nauunawaan. Mga hayop na sentor, lumabas ka na. Daniel, ipapaliwanag ko. Kumusta ka na? May nakahanap ba? Kuya, natukoy nating nandito ang taong to. Kahit anong mangyari, kailangan nating makita siya pagkahanap labanan ng leader ng gang. Oo, Ang Taoyuan Village ay namana sa 41 henerasyon. Hindi ko inakalang ako ang wawakas nito. Punong barangay, anong kasalanan nila? Grabe ba talaga yon? Ang ginawa natin kaninang hapon, magdudulot ng sakuna sa lahat. Mga hunyango lang ang pinalayas ko. Paano nasira? Tsaka kung hindi dahil sa akin ngayon, mabubulok na lang kayo sa kahihintay. Tumahimik ka. Mali ba ako? Hindi ako magiging talunan na tulad mo. Magtiis ng magtiis. Akala ko malaking bagay. Mga hunyango lang. Ang hunyango ay Black Bear Gang. Itim na oso lang naman. Itim na oso. Sinong sinaktan mo? Utang ina mo, gusto mo ba talagang mamatay lahat? Black Bear Gang. Hindi titigil ang Black Bear Gang. Di ba? Sige. Alam ko na bakit duwag kayong matatanda. Di ba't Black Bear Gang lang yan? Tatawag ako sa bawat pagdating niya. Isang beses siyang pumunta, isang tawag, sampalin hanggang takot ng bumalik. Tama, yan. Tumahimik ka nga. Akala mo matapang ka? Wala kang alam. Mga tanga Black Bear Gang ang akala nyo? Ito lang bang dalawang maliliit na isda? Ang Black Bear Gang ay puno ng mga dalubhasa. Walang nangahas sumira sa kanila sa buong Jiangnan. Isang wakas lang ang paggulo sa kanila. Kamatayan. Pasensya sa abala. Ang gumawa ng kalokohan, siya ring mananagot. Tayo ang may gawa ng gusot na ito. Kung hindi ubra ang lahat, ako na lang ang haharap. Ang may sala siya ring papasan. Pagkakanulo mo ako? Tama ka naman pala. Ako ang may gawa. Ako ang mananagot. Zheng Tianxing, hindi kita inakala. Ba't ka pinakasalan ng nanay ko? Duwag ka? Gago ka. Anong ginagawa mo? Kung hindi sa inyong matandang to na nagpursige mag-martial arts, hindi sana nangyari ang malaking gulo ngayon. Bakit sasaktan? Mali na naman ako. Matapang ka ngayon? Alis na ako. Tigil na ang gulo. Isang paraan na lang ang meron. Paano ninyo tinalikuran ang Taoyuan Village? Ayun na naman. Hindi ko rin kayo kinikilalang taga-Taoyuan. Sabihin ninyong dayuhan kayong lahat. Ganun ba? Hindi isisisi ng Black Bear Gang sa Taoyuan Village? Punong barangay, amin pong pagkakamali. Palalayasin niyo na kami? Umalis na kayo? Kayo lang ang mawawala? Ligtas kami? Oo, kayo lang ang aalis. Maiiwasan ang mga problema. Sige, mag-empake muna tayo. Mauna na kami. Hindi maganda sumama sa akin, delikado. Nandito na naman ang masasamang tao ng punong barangay. Ang daming tao. Wala na. Walang makakatakas.
mga taong tuwang ayaw sumunod sa pampatunay. Pinagbuhatan pa ng kamay ang mga kasama natin. Ito ang tigre ng aming Black Bear Gang. Panginoong Tigre, hindi ko inakalang maaabala ka rin nito. Napakatagal. Walang makakapagpaway sa Black Bear Gang ng ganito. Ang galing talaga ng Taoyuan Village. Hindi po tigre. Hindi pagkaunawaan lang. Sino sa kanila ang may gawa? Silang tatlo lang po. Honor. Mga bata pa po kasi ito. Dapat mas maging stricto tayo. Aray, 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 aray. Kapitan! Kapitan! Isusuko niyo ang tatlong yon. Ngayon din, o bawat pamilya maglalabas ng 10,000 yen o gigibain namin ang Taoyuan Village. 3 minuto para magdesisyon kayo. 3 minuto na lang. 3 minuto. Kapitan ng barangay, nasa mga kamay mo ang kinabukasan ng barangay Taoyuan? 10,000. Wala sa atin ang makakahanap niyan. Hindi mo ba kaya yan? Tumawag tayo ng tulong. Ang nagkamali, siyang mananagot. Hindi pwedeng tawagan. Nakasakit sila dahil sa ikakasal. Paano mo matitiis to? Tinulungan ka niya. Hindi tayo tinutulungan. Anong kinalaman natin dito? Maghanap tayo ng kakausap. Wala tayong ginawa. Bakit ikaw ang magdudusa? Oo, tumayo ka. Tumayo na kayong lahat. 2 minuto na lang. Ina. Huwag kang mag-alala. Habang may ina, walang makakakuha nito. Ganon din ang tatay mo. 1 minuto na lang. Bakit ka nandito? 20,000 ang singil sa ikakasal. Malapit na ang oras. Magdesisyon ka na agad. Huwag mong hayaang magkasala ang anak mo. Idamay pa tayong lahat. Huwag siyang tanungin, ang may gawa siyang dapat managot. Hindi kayo idadamay ni Chen Xinlan. Bagong lange. Anak mo ang nanakit ng tao. Mga anak mo ang kumita ng produkto. Bakit mga anak mo ang kumikita? Pinapabayad pa tayo ng buong barangay? Kung hindi kayo magbabayad, sasamsam kami. Kunin na... Ina, tapos na ang oras. Ang taong ito na Mahal na Panginoon, matutulog na kami. tumawag ka na ngayon. Ina, Ano ba yan? ang mga tanga ay talagang mga tanga. Nagpakita ka ng magandang palabas. Sa pagbibigay niyo, akala niyo ligtas na kayo? Kung magtatakda ng presidente ang Taoyuan Village, susunod na mga barangay ang gagaya. Paano na ang inyong Black Bear Gang? Panginoon, patawarin niyo po kami. Taon-taon kaming nagbabayad ng buwis sa proteksyon. Busog at masaya na kayong lahat. Sana'y maganda ang araw niyo. Maaaring pag-usapan muli ang buwis sa Taoyuan Village. Wala nang usapan. Magaling kayong mangolekta ng buwis. Mga taga-Taoyuan. Isang beses lang ito nangyari pero uulitin. Gagawin kong halimbawa ang inyong Taoyuan Village ngayon. Ngayon, lahat sa Taoyuan Village, babae man o lalaki, walang makakatakas. Patayin silang lahat. Sige. Sariwain ninyo. Magpapasalamat kayo sa akin. Hoy kayo, hafiya, hahaha. Ay. Huwag niyo akong paluin. Ay. Kami ang pinakamaraming miyembro. Bakit kami pinag-iinitan? Pera lang ba ang gusto nyo? Ibibigay ko sa inyo. Sasamahan na kita. Kunin niyo. Huwag na kayong mag-away. Tigilan na ninyo. Ano ang kinalaman ko dito? Bakit ako ang pinagbubuntunan? Kayong nanggulo ang may kasalanan. Anak, lumayas ka na. Tatay, hindi kita iiwan. Mananatili ako rito. Ipagtatanggol ko ang lahat. Anak, nakita mo ba? Alam mo ba kung bakit hindi kita pinapayagang mag-kung fu? Kapag may hinanakit ka na, lalong lalim ang hukay mo. Sa bandang huli, pati pamilya at kaibigan mo, anak, madadamay silang... Hindi, tatay, dahil hindi pa ako malakas. Kapag naging pinakamalakas ako sa mundo, walang makakapanakit sa pamilya ko. Anak, nastabi yung anak mong masiwanak. Tigil. Tara't maglaro ng bagong sikat na laro. Sunugin ang buhay. Ubarin mo. Arg. Ha. Nagawa ko? Sumama ka sa akin kung may kailangan ka? Maagang umagas, di ba? Sagipin ang dilag, di ba? Ang astig mo, no? Sisipain kita. Wisit. Natakot ako. Akala ko siya'y walang kapantay. Isang duwag pala. Ulihin niyo't gilingin para sa aso.
Sino? Nangaapi ng mga maliliit na manika, isa kang kung ano-ano, nanakit sa akin. Ang lasinggerong ito ay hindi takot. Ang matandang mandirigmang lasing. Sabi ko na nga ba, ito ang tunay na kung fu. Hindi ka pa rin naniniwala sa tunay na kung fu? Magaling ka ba sa away? Isa-isahin natin. Ang kapal mo sabihin yan. 10. Hindi sapat ang 10 para sa amin. Utangin na tuloy lang. Tingnan natin kung gaano ka kagaling. Tatay, makinig ka. Ang matandang lasing ay tunay na master. Sumasabay sa hangin gamit ang espada, ugantador ng mga demonyo, alak at katuwaan. Gusto mo bang makipagbakbakan? Lagdaan dito? Ano ba yan? Anong ginagawa mo dito? Tulungan mo ako. Shuisheng, ang galing ng nanay mo. Dalhin mo kay tatay. Tatay. Ayos pala. Malakas din pala si tatay. Ang daming eksperto. Malalakas ang mga magulang nila. Huwag kang lalapit. Huwag kang lalapit. Ako ay... hintayin mo ako. Maghintay ka lang. Panalo na. Panalo. 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 Sige. Di ko inasahang may ganitong ermitanyo sa barangay Taoyuan. Guro, hindi na tayo matatakot sa Black Bear Gang? Ha? Tama ka dyan? Oo. Tatay, tingnan mo ang sinabi ko, ang martial arts lang ang makakapagtanggol sa pamilyang hindi maaapi mula ngayon. Magsasanay ako araw-araw para maging pinakamagaling sa mundo. Lumuhod ka. Sumumpa ka sa harap ng ina mong hindi ka na mag-aaral ng martial arts. Bakit? TSZ, nakita mo rin ngayon ang Black Bear Gang. Nangako ako sa ina mong hindi ka papayagang mag-martial arts. Bakit? Bakit isang salita mo lang ang magdidikta ng buhay ko? Malalakas ang mga magulang ng iba. Ikaw lang ang duwag. Dahil ako ang ama mo, dapat mong sundin ako. Hindi mo alam ang kung fu. Huwag mo akong pigilang matuto. Hindi mo kaya, kaya ko. Hindi mo mapoprotektahan ang lahat. Kakayanin kong protektahan. Ayokong maging halimbawa. Ang isang duwag habang buhay. Anak, masyado kang simple mag-isip. Ang sanhi at bunga, sasaktan nito ang lahat sa paligid mo. Dahil hindi ka sapat na malakas, hintayin mong maging nangunguna ako sa mundo. Walang makakagalaw sa pamilya ko. Ikaw. Paano ka magiging pinakamagaling sa mundo? Sa wakas, hindi mo rin maprotektahan ang asawa mo. Basura. 18 taon nang naghahanap mag-isa. Sinong gago nagsabing walang nahagilap? Hanapin mo ako. Tuloy ang paghahanap. Makinig ka. Napakalakas nitong lalaki noon. Walang kalaban sa buong mundo. Kung mahahanap mo siya, 10 milyon ang premyo. Pangit ang lagay ni Kuya, delikado. Bumalik na kami. Anong sasabihin mo? Nabugbog ang pangongolekta ng proteksyon? Putang ina ngayon din. Puntahan mo at anyayahan si Xiaofin. Malapit nang dumating si Kuya Sheng. Kuya Sheng, Kumusta Kuya Sheng? Kuya, Ayan ka pala. sasali ka ba? Siyempre kuya. Sige. Paghanap ka ng tao, panda ang mata mo. Utang inang isang matang dragon. Anong sabi mo? Nayon ng Peach? Barangay Taoyuan. Barangay Taoyuan? Kuya, eksperto lahat ng kaklasiko. Eksperto. Sa harap ni Xiao Sheng, di ko pa rin alam ang master. Ikaw na ang umuna. Kuya, bigyan mo ako ng konting oras. Papatayin ko siya. Buhay na kuya sa loob ng 10 minuto. 3 minuto lang kailangan. Kuya Sheng. Haha, eto na naman tayo. Black Bear Gang, hindi na kami takot sa inyo. Black Bear Gang, halika rito. Anong lakas ng loob mo pumunta dito? Si Lao Huang ay may masamang... Pakiramdam ko ngayon ay oras na para patayin kita, hahaha. Buhay aso. May gustong makipaglaro sa akin? Iron Leg ng Imperial City North. Quan Lin Kiusha, albularyo ng alak. Hoy, masaya siguro iyon. Sino ka at paano mo kami nakilala? Mga bata, huwag kayong dito. Umalis kayo. Hindi ito lugar para sa inyo. Masasaktan ka na naman mamaya. Nakakain pa ng lollipop ang bata. Mukhang hindi pa ito natigil sa dede, di ba?
Sige, ayos. Ayos. Sino ka? May tawag sa akin na munting kaibigan. Pero patay na ang mga yun. Maliban sa kuya ko, tawag nila sa akin ay Wu Gensheng. Si Wu Gensheng ang pinakamamatay na mandirigma. Maliban sa dakilang martial arts na nawala ng maraming taon, wala nang makakatalo sa kanyang martial arts sa buong mundo. Paano siya napasama sa alamat ng Black Dragon Gang? Sa larangan ng martial arts, basta't siya'y kumilos, tiyak na may mamamatay. Isang high school student pala ang itsura niya. Kaya kami. Wukensheng, wala kaming galit sa'yo. At saka, tumiwalag na kami sa paligsahan. Walang sama ng loob at hindi mo dapat puntahan ang mundong ito. Umuwi ka na kung gusto mo. Ano kang gusto mo? Siyempre, para patayin kayo. Tatay, Takbo na, takbo. Ngayon nyo naiintindihan kung bakit hinadlangan kayo. Ayaw niyang mag-martial arts kayo. Ayoko lang mapasama kayo sa mga labanan. Saan may labanan, doon may pagtatalo. Away, hindi ito mawawala. Itay, tigilan na yan. Gets ko na, tumigil ka na. Buong buhay ko tinago ang ama mo, pero hindi rin ako nakatakas. Ayaw talagang sundan nyo ang dating buhay ko. Naiintindihan ko. Gets ko na. Panahon na para tapusin to. Sasamahan ko kayo ngayon. Mga veterano na kayo. Bigyan ko kayo ng disenteng pamamaalam. Ha 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 ha, mga duwag. Ha 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 ha. Anak, iniisip mo pa bang nagkakamali si Itay? Nagkakamali po ako, tatay, pero hindi ko kaya. Wala akong magawa. Inaasistihan nilang mamamatay sila. Aking ginang. Mga bata, halina't umalis na. Hindi pwede tayong umalis. Di tayo pwedeng lumayo. Anak! Anak! Dalawang maliit na makulong bata ang nangahasumarang sa akin. Susunod ka na. Takbo ng mga kasama. Anak! Mga kasama, lahat tayo'y may pagkalalaki. May mukha pa bang magtago sa likod ng mga bata? Kahit bata ay marunong magtanggol ng nayon. Ako si Ye Shuzi, nakahandang makibaka sa kanila. Ganito pa ang mga bata. Paano tayo matatakot? Nice kung makasama kayong lahat. At ako rin, ako si Kuya Liu, nais makisama sa inyong lahat. O, sama-sama magkakasama. Sama-sama tayo magkakasama. Mamamatay ang sinumang tumawid dito. Ang kung fu ng Barangay Taoyuan. Ang gulo-gulo. Ha 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 ha. Anak, mauna ka na. Ako'y mananatili. Kaya mo ba? Tatay, hindi ako. Tatay, kasalanan ko lahat. Isinusubo ko sila sa kamatayan. Hayaan mong lasunan ko siya. Walang saysay ang lason. Anak, ang tunay na dahilan ng kung fu ay upang protektahan ang lahat. Tatay, subukan ko. Anak, Ikalaban mo pa ako? Ha 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 ha. Aray! Shinlan. Ito na ba ang hangganan? Kuya Nobyo. Kailan mamamatay ka? Kaya ko pa lumaban. Bilisan mo. Tara na. Ano ang kaya mong panindigan? Bakit ka pa kikilos? Worthy pa ba ito? Kasi may taong nais kong protektahan. Sa susunod na taon, magagalit ka pa sa akin. anak, makinig ka na lang kay tatay ngayon. Tigilan mo na ang away. Umuwi ka na. Okay? Tatay, wala kang kwenta. Ako na ang bahala sa iyo ngayon. Ako ang may gawa nito. Ako ang papasan. Anak ko, Tatay.
Anak, anak, anak. O ako'y masyadong mahina. Nabigo akong protektahan kayong lahat. Bilisan mo. Hindi iiwan ng ama ang anak. Tatay, Tatanungin kita ulit. Kung bibigyan ka ng pangalawang pagkakataon, gusto mo pa rin sa landas na ito? tatay, alis na tayo. Ha ha ha. Kaya ko pang humiga. Sandali lang, mabait kong anak. Ako na ang bahala dito. Mababaharin naman, laban mag-isa. Humingi ng saklolo dahil malalim ang pagmamahalan ninyong mag-ama. Sana'y pagpalain kayo. Huwagin siyang. Noon yung ko sa isang lakbay western mga nan ilog, anat lawa, wala ka sa aking mga mata. Sakit talaga! Ang galing ng tatay ko. Sino ka ba? Ayoko sanang makisali sa labanang ito, pero wala ka ng choice ngayon. Tatay, Tatay ni Simon, takbo! Tuwang di maunahang salamangka ng Tianyi Demon Cult. Tianshan Oriplum Hand. Tianshan Oriplum Hand. Anak, ayaw mo bang matuto ng kung fu? Tuturuan kita ngayon ng tatay mo. Tingnan mo, ito ang teknik na ginawa ko noon. Langit at lupa, kalimutan ng sarili at patayin ang suntok. Ang kan-discarding ito ay personal kong nilikha noon. Kalimutan ng sarili at patayin ang suntok. Ano nangyari yon? Narito ang mga pangarap ko tungkol sa sarili ko. Sino ka talaga? Hindi ka dapat tumitig sa akin. Dapat mo akong titigan. Ang kuya ko, hindi kanya pakakawalan. ang astig ng tatay ko, 5 beses at 3 beses nang inapi ng itim na oso ang tauyuan. Itutumbas natin ngayon ang lahat ng utang. Kalimutan na, hindi namin sinasadya. Sino ang gustong makipag-ayos sa itim na oso? Ganun ba kahina ang itim na oso? Gusto ka bang tulungan ni Kuya? Malapit nang dumating ang boss. Ha 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 ha. Paano kung makalaban ka ulit? Mas mabuti pa ba yan sa baril? Ngayon, kapag binigyan ko ng utos, lahat kayo dudurugin. Hindi ba't magaling ka sa away? Hindi ba't dakila ka? Ngayon subukan mong kumilos. Ha 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 ha. Kadiri. Ang mga kakampi ko ay may mga baril. Hindi ako mandirigma. Ngayon, walang may iwan sa barangay Taoyuan. Hahaha, baril. Baril. Pinabaril kita. Subukan natin kung mas mabilis ang baril mo. Coco, huwag kang magloko. Ang galit ng Black Bear Gang. Hindi mo kayang pantayan si Coco. Ayaw kong magkagulo. Ayaw kong pumatay. Kayong may kasalanan nito. Basta ilikas mo ang lahat. Ipangako mong hindi ka nababalik dito. Isipin nating hindi ito nangyari. Kung hindi, ingatan mo ang buhay mo. Sino bang baliw yon? Ang may lakas ng loob akong hawakan? Pakawalan si Yahoo? Pumapayag ako sa kondisyon? Umalis ka na. Hindi pwedeng palampasin ito, kuya. Sa tingin ko, ibigay na natin lahat. Ano nung namaitre? Nagkita sina Amin at Guro. Batiin natin ang mundo nung taong yun. Din Tiansen, ang una sa Supreme Treasure.
Napakaraming taon na huwag kang ganyan. Bumangon ka. Guro, para sa isang araw, mahabang buhay. Guro, iniligtas mo ako noon. Kung hindi, wala ako rito ngayon. At hinahanap kita. Kapatid, ito ay oops. Oh. Sinisisi ako ng mga guro kasi wala akong magawa. Ganun ba? Ang lahat ng lugi mo ngayon babayaran ng Black Bear Gang. Patay na ang mga tao. Anong silbi ng dagdag na bayad? Guro, sandali lang. Nalaman ko ang katotohanan sa nangyari noon. Camran, oras na para malaman mo ang katotohanan. Ilang taon ko nang tinatago. Ang tunay na dahilan kung bakit kita pinagbabawalan mag-martial arts. Nung bata pa ako, martial arts lang ang mundo ko. Palagi akong humahamon sa mga dalubhasa hanggang sa isang araw, natalo ko ang dating numero 1. Sa buong mundo, ako na ang naging bagong kampeon. Nang ako'y umuwing masaya, ang inyong ina at kapatid ay pinatay na ng iba. Sa huling hininga ng inyong ina, ipinangako niyang huwag kang mag-martial arts. Gusto kitang ilayo sa mga away sa mundo ng martial arts. Walang ligtas sa mundo ng mga mandirigma. Kahit pa ako ang pinakamalakas, hindi pa rin ako makakaprotekta sa'yo. Paumanhin tatay, wala akong alam. Di ko naintindihan ang pagmamahal mo. Paumanhin, kasalanan ko ang lahat. Anak, tumayo ka na. Pasensya na. Mabuti nang maintindihan mo na. Guro, ilang taon ko nang sinusubaybayan, may nakita na akong mga bakas. Yamaguchi Gumi ang salarin. Mga Hapones, anong kinalaman ng Yamaguchi Gumi? Noong panahon ng malaking labanan, napatay mo ang leader nila sa isang suntok kaya nagkagalat sila. Ngayon magkakaroon na naman ng labanan. Kaya humingi ka ng tulong sa akin? Kaya lumapit ka sa akin para gawin ko ito? Oh, ang Yamaguchi Gumi nitong mga nakaraang taon. Mayroong isang henyo, natalo na lahat ng master sa nakaraang 2 taon. Kahit si Wu Gensheng ay natalo sa kanila, nakikiusap ako na pamunuan ninyo ang Black Bear Gang. Dapat sa inyo ang lahat sa Black Bear Gang. Tumindig kayo, hindi ko kayo pamamahalang muli. Matagal na akong tumigil sa larangan. Napilitan lang akong kumilos ngayon. Bumalik na kayo. Nais ko lang nakasama si Shinlan ngayon. Mabuhay ng payapa. Kahit may nalalaman sa ilalim ng Yunyao Spring, hindi niya ako pahihigantihan ng guro. Ming, huwag nang manakot sa pamilihan muli. Kaya ninyong gumawa ng kabutihan bilang grupo, maaari kayong magkaroon ng mas maayos na buhay. Salamat sa mga aral ninyo. Guro, una muna akong aalis, Guro. Ano ang gagawin ko sa Sing Sing? Noong huli halos hindi ko siya matalo. Sa bilis niya ngayon, hindi ko siya kayang pantayan. Baka siya lang sa Jiangxia ang makatalo sa kanya. Guro, Kuya, magpapahinga muna ako sa mga araw na ito. Baka may isa pang pagkakataon sa ating laban sa sabungan. sige. Kuya, may nasugatan ng maraming kapatid sa labas. Sino kaya iyon, kuya? Ito ang lakas ng nangungunang gang sa ilalim ng Kangsha. Mas higit ang aming Ohiso Yamaguchi Gumi kaysa sa inyo. Nishiko Fujita, anong ginagawa mo sa aking Black Bear Gang? Hindi pa nag-uumpisa ang laban. Siyempre naghahanap ng tao. Sino ang hinahanap mo? Ang nangunguna sa Kangsha Martial Dao, Chen Tiansheng. Joe, hindi ko maintindihan, hindi ko kilala ang taong sinasabi mo. Ang pinakamagaling sa Kangsha Martial Arts, kapatid ko siya, Wu Gensheng. Ayaw magsalita, talaga? Halika't mamatay ka. Pagkatapos ay papagsalitain kita. Xiaosheng, umarap. O ang teknikang ito, parang wala kang pinagbago. Ngayon ay ipapaalam ko. Ang Daifuksan Extreme Karate ko. Oh, Yun na ba? Kung ganito pa rin ang kakayahan mo, mas mabuting sabihin mo kung nasaan siya. umaabot na ba sa ganitong level ang kanyang lakas? Hindi alam ang panganib.
Kalimutan mo na. Tia Lee, sakay na. Hoy, bago ka dito. Sandali lang. Ako mismo ang pumili. Kunin mo. Binili ito ng tatay ko para sa akin. Naku ang bata mo. Kunin mo na pag sinabi ko. Sige po, salamat Tio Wang. Hoy, walang anuman. Walang anuman. Nabili na ang gulay. Nabili na. Fresh na gulay ba ito? Oras na para magbenta ng gulay. 2 araw pa lang narinig ni Miss. Dito raw nagpakita ang master na nagtago sa una. Mahina talaga ang Black Bear Gang. Unang master lang, siya lang ang magpapatalas ng martial arts ko. Ang eldest lady ang tunay na number 1. Tiyak na pamumunuan nito ang Yamaguchi Gumi. Miss, anong problema? Parang may nakita akong kawili-wili. Subukan mo siya. Hoy? Ya. Ang mana na kayo sa sasakyan. Hoy. Bini. Ito ay... Nakilala ko ang lalaking iyon noon. Mukhang kamukha nitong lalaking ito, pero mas bata itong lalaking ito. Medyo brutal din ang kanyang kung fu. Bini. Sino ka ba? Sasaktan tapos tatakas? Yan ka lang. Huwag kang aalis. Huwag kang lalayo. Nainom na ng anak ang gamot, gagaling na siya. Tatay, ngayong beses na ito, hindi ako ang nanguna, sila ang unang nang away. Nagtatanggol lang naman ako. Alam kong pasensya na tatay, ako ang nahiya. Tama ka. Guro, pakisagip ang itim na oso. Pakiusap, iligtas ang itim na oso. Amin, bumangon ka na. Bakit naman? Guro, si Southwest ba? Naipapaloob ka na nga sa ganitong kalagayan. Sabihin mo ang buong kwento. Ang Yamaguchi Gumi ang may gawa. Guro, nabanggit ko na dati ang leader ng Yamaguchi Gumi, si Nishiko Fujita, henyo sa martial arts, ang pumatay kay Wu Gensheng at winasak ang aking Black Bear Gang. Kakaunti ang nasawi, nakatakas ako ng bahagya, nakikiusap ako sa inyo. Guro, Hiko Fujita. 3 Hapones ang nanakit sa akin. May babae sa kanila. Totoo kaya? babae ba na nakauniforme ng Hapones na mandirigma? Oo. Siya na yun siguro. Guro, tayo ay nasa liblib na lugar. Bihira ang dayuhang dumadayo rito. Sila lang ang may dahilan para narito. Ano ba ang pakay nila dito? Nanilipol ang inyong Black Bear Gang at sinaktan ang aking anak. Sa tingin ko ay dahil sa malaking arena. Yung malaking arena na sinabi mong puntahan ko dati. Sa nakalipas na 10 taon, bawat bansa ay may paligsahan ng martial arts tuwing 30 taon. Yun ang malaking arena. Ang nagwagi sa paligsahan ay makakakuha ng malaking rekursos sa natalong bansa. Ang Hapon ay maliit na bansang salad sa resources. Nagnanais silang kumuha ng mas maraming rekursos sa arena. Sinabi ko na dati kay Shosheng, madami na kaming laban para maiwasang mahuli. Pero simula nang sumulpot si Nishiko Fujita siyam na taon nakalipas, malakas na talaga siyang makipaglaban. Pagkatapos ng bawat malaking labanan, lalong lumalakas ang kanyang kakayahan. Noong unang 2 taon, kaya pa siyang makipagsabayan ni Xiaosheng. Ngayon, wala nang panama si Xiaosheng sa kanya. Henteng-hente siya sa martial arts. Nakakatakot ang kanyang talino. Guro, inatake na niya ang Black Bear Gang ko para lang mahanap kayo. Pero di ko sinabi kung nasaan kayo. Pinrotektahan ako ni Xiaosheng, kaya sa kanya. Ganun ba? Di masasayang ang dugong dumanak. Guro, gusto kong matuto ng martial arts. Bakit mo gustong mag-aral ng martial arts? Tatay, nakakapuot ang mga fusong iyan. Ninakaw ang mga kayamanan sa bodega. Napakalupit nila. Matatalo ko sila sa pag-aaral ng martial arts. Tatay, ikaw ang pinakamagaling sa buong mundo. Ako ang anak mo. Di dapat mahuli sa kakayahan. Kaya itatanong ko, kaya mo bang tanggapin ang mga bunga ng paggamit ng martial arts? Mali ang paniniwala mo, tatay. Di ipinanganak si Britain para mag-martial arts. Kung makikipaglaban ako, may isasaayos ko ang sariling kapalaran. Kung walang-wala ako,
Gagahasain ako ng iba. Maaari akong patayin kahit kailan ang may hawak na espada. Malayo ang agwat ng may sandata sa walang dala. Gamitin ang martial arts sa paggawa ng kabutihan. Lumaban kasama ang espadang Tianya. Bakit di ipagtanggol ang bayan? Tama ka nga talaga. Dati ay sobra akong nag-iisip. Ang pagiging walang espada ay may dalawang kahulugan. Anak, lumaki ka na. Mabuting itinuro ito ng aking ama. Sige, bukas na simula. Ituturo ko sa iyo ang martial arts. Sa malaking arena naman, tayong mga baguhan ang sasali. Maligayang pagbabalik sa paligsahan. Bumangon ka na. Ano man ang daraanan, hindi magiging payapa ang mga araw. Itaas ang espada sa gitna ng unos. Ibon sa bundok ng puting buto. Alikabok na parang agos ng tubig. Ilang tao lamang ang makakaunawa. Gawin na natin, anak. Sige, Pag-ikot at sipa ni Rama. Kaliwat ka ng leon na suntok. Pegasong may kuko ng tigre. Mabilis na hataw ng paa. Sunod-sunod na pagpapaputok. Bagsak ng poste sa bakal na pintuan. Mataas na talon sa tore. Pagluto kaya ng itlog. astig, magpahinga muna, magpatuloy sa pagsasanay. Oh, sige. Guhan ka rito, halatang may likas na talino. Magaling talaga ang batang ito. Sa tamang panahon, masigit pa. Siguro kayo ang unang dumating sa bodega. Ang kagalang-galang Chen Sheng, pinakamagaling sa mundo. Nobuko Fujita, Talagang kahanga-hanga. Di ko inakalang kilala mo ako. Kagalang-galang. Makipaglaban ka sana sa akin. magandang ideya. Ang guro ay nananatiling guro. Kahit gaano kagaling si Fujita, hindi pa rin kayang pantayan ng guro. Tunay nga, ganun pa rin ang tinatawag na henyo ay tuntungan lamang para makita ang guro. Gaya ng inaasahan kay Kag. Chen Sheng, hari ng buong mundo, nararapat lamang ang reputasyon na talo ako. Umalis kayo sa bodega. Pag hindi, huwag sisihin ang mga tauhan ko. Binibini, Umuwi muna tayo. Masyado siyang makapangyarihan. Ang gwapo ni Itay. Huwag mo sabihing duwag si Itay. Nariyan ang guro, dapat manalo ang huwaksya. Ay tapos na. Hoy, tapos na. Tatay. Oo nga, tatay. Kailan mo ako tuturuan ng pride ng langit at lupa? Kalimutan ang sarili, sakta ng kamao. Hindi boxing ang mahirap, kundi ang pag-unawa sa langit at lupa. Kapag naunawaan mo na ang katotohanan ng langit at lupa, saka mo matututunan ang laban ng langit at lupa. Kalimutan ang sarili, sakta ng kamao, Sige. laban na. Opo, tatay. Hoy, Gamitin mo lahat ng lakas mo. Ahahaha. Lumakas na naman ang martial arts ng Binibini. Sapat na to para talunin si Chen Sheng. Malayo ang agwat. Masyadong malakas siya. Masyadong mahina. Hindi kita maiangat sa antas mo. Hindi ako pwedeng matalo sa labang ito. Ano ba yan? Miss, may bagong gamot sa Citigroup, kaya buksan ang potensyal ng katawan. Dagdagan ang lakas sa loob ng ilang sandali. Pero, Ano pa? nasa eksperimento pa ang gamot, malalaki ang side effect, Gaano kalaki ang madadagdag sa lakas ko? 5 to 8% ay sapat na. 5 day ka o 8% na lakas? Kaya ko siya. Bigyan mo ako ng gamot. Ang North Korea ang uunahin dito. Magsiap na tayo? Hindi lalabas. Nakasaayos na ba? Walang palya. Sino ang may pakialam? Ang Fuso pa rin ang unang amo ng Kangsha, ang lason ko. Walang makakahawak. Pagbalik ko, hihingi ako ng parangal sa hari para sa inyo. Maraming salamat po. Ang batayan ng malaking ring ay bago ang pagsuko, buhay o kamatayan. Pagkatapos sumuko, bawal nang umatake. Kung hindi, diretso kang matatalo. Paikot-ikot pa rin, 2 hanggang 3 na tao bawat grupo. Ang partido na walang mapapadalang tao, ako ang hahatol. Gusto mong hamunin ang Fuso? Nakaraan sinaktan mo ang kuya ko. Dapat nating pagtuunan ng husto ang... Ika-4 na anak. Kuya, ha. Yung basurang binalik ko ang kamay at paa noong nakaraan. Pangahas mong akusahan ng kuya ko.
Akala ko magaling ka. Hindi pa nga kasing galing ng basurang kapatid mo. Mga Hapones kayo ay papatulan ko. Tatay, itong Hapones ang nanakit sa akin noon. Siguraduhin gumanti. Suminom, mabilis na umusad ang kakayahan mo. Ngunit tandaan mo ang payo ko. Kapag hindi kaya, aminin ang pagkatalo. Huwag kang magpasikat. Alam ko, tatay. Susuko ka. Susuko na ako, ha ha ha. Akala ko may lakas ng loob ka. Duwag ka pala. Mukhang mas matapang pa ang kuya mo sa'yo. Gumulong ka na basura. Gugulong ako, gugulong ako. Nagwagi si Ji Chen Chungang. Si Ji Chen Chun, itutuloy mo ba ang hamon o magpapahinga? Nanalo ka lang ngayon, pwede kang tumanggi sa hamon. Siyempre itutuloy ko. Pakiusap, piliin ni Ginoong Fujimura ang bagay na hamon. Ikaw na ang umakyat? Ano? Pinatawad ka na noon ng binata, ngayon gagawa ka pa ng minefield? Di ka nasuswertehin. Paano mo ako hindi pansinin? Ya. Sino ba itong lalaking to? Kaya palang labanan ng Dragon Slayer Knife. Mukhang magaling sa kung fu to ah. Paano napalakas ng ganito kabilis? Dati di naman kaya ni Fujisawa-san to eh. San galing yang master na yan? Di mo ba sinabing si Chen Tiansheng lang ang master sa Kangsha? Papaimbestigahan gusto. Biglang litaw na master. Pwede makaapekto sa plano natin. Wala yan. Walang epekto. Tiningnan lang naman niya ako. Hindi naman papansinin ni Tang Sansang si Baga. Paano niya mahuhuli ang tawag ko? Masyado kang mayabang. Aray. Hindi, imposible ito. Paano naging ganito kalakas ang iyong lakas? Ang basura ba ay laging sa likuran lang umaatake? Anong lakas ng loob mong insultuhin ako? Ha? Sige. Ito pa'y nagnanasang agawin ang yaman sa aking bodega. Hindi alam kung paano mabuhay o mamatay. Sige. Ako ang nagtapos. Binabati kita, Mr. Chen. Maaari ko bang malaman kung magpapahinga na si Mr. Chen o magpapatuloy sa hamon? Ipagpatuloy ang hamon. Piliin ni Mr. Chen ang kanyang kalaban sa hamon. Pinili kong hamunin siya. Aba, Guro, ang lakas na talaga ni Shinlan ngayon. Masyadong aggressive si Newland sa pag-atake. Baka may mangyari pang problema. Pasensya na, tatay. Okay lang. Anak, malakas ang kalaban mo. Magaling ka na rin sa pagsuntok. binabati kita. Binibining sisi. Gusto mo bang magpahinga o ituloy ang hamon? Ituloy. Siya ang pipiliin ko. Mahirap yan. Hindi pa nag-expire ang pin. Binabati natin si Miss Shizi sa panibagong tagumpay. Kailangan mo ba ng pahinga ngayon? Hinahamon ko si Huaxia Chen Tiansheng. Sa tingin ko magpapahinga ka pa rin. 2 laban na ang napagdaanan mo. Hindi ako patas ngayon. Hindi ko kailangan ng gamot na ito para bumalik ang lakas ko. Hindi ba illegal yon? Ang mga gamot na pampalakas ay hindi illegal. Sige. Binibini. Mag-ingat kayo, Ji Chen. Pagtatalunan kita ngayon. Magandang plano. Hindi inaasahan. Napakabilis ng pag-unlad ng kanyang kakayahan. Imposible yon. Paano siya napabilis ng ganyan? Nung huli,
Di ko talaga kayang tapatan ng guro. Ngayon, nakakapalitan ko na ng suntok. Ang talino ba ni Nishiko Fujita ay sobra talaga. Parang may mali. Si Kuya Ming parang nagkapwersa bigla. Di pa na nga lubusang makontrol nitong Nishiko Fujita. Ang kung fu ni Miss Fujita, kahanga-hanga ang bilis ng paghusay. Eh ano naman, di ka pa rin matalo. Nagbibiro lang si Fujita-san. Gustuhin man akong talunin. Paano ito nangyari? Bakit napakalakas niya? Malakas na ako ngayon kaysa dati. Langit at lupa, kalimutan ng sarili, suntok ang umiraw. Malaking mintis. Naku, di pa gumagana si Xiao Xiao. Napakalakas niya talaga. Bakit? Magiging napakalakas ka. Wala na akong magawa. PD, genius din naman ako. Genius? Sino ang di genius dito? Genius lang ang pasimula ng sayaw ng espada. Tinawag kong sarili kong genius. Pero sa iba, katawa-tawa lang ako. Hilahin. Bati kay Kurashita sa pagsupil sa Fuso. Makukuha ni Kang siya ang mga yaman ng Fuso. Sige. Opo, teacher. Opo, teacher. Opo. Mano? Ano naman nangyari sa'yo? Ha. Susunod na po kay Shinlan ang ipapasa natin. Okay naman kanina. Anong problema? Nalason po si Teacher Shinlan. Tulungan muna nating magpahinga ang teacher. Darating na ang doktor mula sa espesyal na klinika. Ingat po. Oho, Big Tiger at Big Bull. Alamin kung sino ang naglason sa master. Oo, sumama kayo. Doktor, paano nalaso ng tatay ko? Gulo sa pulso. Kakaibang klase ng laso ng nasa tatay mo. Nadidisolve sa tubig. Walang kulay at amoy. Hindi na di-dissolve sa tubig. Sino ang naglason sa tatay ko? Hahaha. Siguradong hindi siya makakaligtas. Hindi ako pwedeng mamatay. Pagkatapos pag-usapan ng lupon, sumang-ayon kaming ikay papalit sa tatay mo. Kung walang papalit mula sa bodega, automatic na sa bodega ang hatol. sige, simulan na ninyo. Ano man ang kahihinatnan, basta ibigay mo ang buong lakas. Aray! Hahaha. 1 o 3, hahaha. Pangahas ang batang to na hamunin ako. Palitan ng pinagmamalaki mong #1 dad sa mundo. Baka kayanin pa. Flying Manzi, gustong mamatay? Hahaha. Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala. Magkita tayo sa ilalim kasama ang tatay mo. Ipakita mo ang lakas mo. Hahaha. Ang kampeon ng paligsahan ay walang iba kundi si Pei Chuan. Hindi pa ako talo. Hindi siya natalo. Lalaban ako hanggang sumuko ka. Aguro. Nakontrol ko na ang lason, pero kailangan ng karagdagang lunas. Salamat, Doc. Kailangan ko ring maghanda ng mga halaman. Pupuntahan ko mamaya. Okay lang. Pasok. Hahaha. Basura ay mananatiling basura. Walang kwentang tulad ng tatay mo. Tumahimik ka. Hindi basura ang tatay ko. Kayang-kaya ng tatay kong durugin kayong parang langgam. Eh di papuntahin mo siya. Maghihintay ako rito. Siguro bandang 3:04. Hindi sigurado kung makakalabas pa siya. Ano ang sinabi mo? Pasok. Anak!
Haha, hahaha. Namansintin paso, Hahaha, 8. Hahaha, 7. pasok na, tiwala na lang kami sa'yo. Hanggang 65. Tumayo ka't pumasok. Tumayo ka't pumasok. Teka muna. 3, 2, sandali lang, hindi pa ako talo. Hindi pa ako talo. Kaya mo pang bumangon. Mukhang ayaw ko na talagang mabuhay. Hindi pa ako patay, hindi susuko upang ipagtanggol ang aking bayan. Bakit hindi mamatay? Kaunting pagsisikap na lang. Baguhan, hindi mo ba laging gustong matuto ng pagmamalaki sa langit at lupa? Nakalimutan mo ang pamatay, Kamao? Ngayon na ang panahon para matuto. Anak, makinig ka. Pag-iisang lakas at espiritu, kalooban ng dibdib, 6 na lamang loob, gawin ng sabay. Lakarin ang langit, paglilinis ng hangin tungo sa pagkadyos. 9 na buhay at 5 kasamaan, ang Baichuan ay babalik sa dagat. Sige. Oh, Oha. Mabuting anak. Paano ito nangyari? Mabuting anak, bumalik ka. Lahat ay nagkakaisa. Pagdalisay ng Diyos Sanju, pagdurog sa kawalan at pagyuko sa daong, pagsasabog ng sublimasyon, Wuki Chao Yuan. Di sinasadyang pagbabalik, liuhin na nagngangalit. Kaguluhang panahon ng Lingyun Ki, nagtutunggali ang langit at lupa. Kunin ang aking karapatang pumatay. langit at lupa. Papatayin kita? Paano yun posible? Yaya. Buwisit, tinawag ako ng yumaong emperador. Isinusumpa akong papatayin ito. Hoy, Hahaha, anak. Ikaw na ang naging hahaha. Nanalo na. Masayang nanalo ang guro. hahaha, umiwas si Nanli. Batiin natin si Chen Xinlan. Binabati si Kang Xia sa pagwagi sa paligsahan. Makukuha mo ang yaman mula sa 3 bansa. Sige, Amang guro. Guro, Halos naalis na ang lason ni Ling Zun. Kumusta ang pakiramdam mo? gumaling na si Itay. Salamat. Dr. G. mula ngayon, ikaw ay bisita ng aming Black Bear Gang. Ang humamak sa iyo ay humahamak sa akin. Tutulungan ka ng Black Bear. Kuya Groom? Salamat dyan. Guro, nalaman ko ang pagkamatay ng asawa ko noon. Sino? Yamaguchi Gumi Tomohisa Fujita, ama ni Nishiko Fujita. Wala akong galit sa Fuso. Bakit niya pinatay? Guro Yun Yao, naaalala mo ba 18 taon na ang nakalipas? Nang ako'y iyong pinatira, ikaw ba ang pumatay ng samurai ng Fuso? Ang totoo niyang pagkatao ay anak sa labas. Dinala ko ni Chen Mingde kay Fujita Chihisa. Patayin siya para sa ina ko. Tuloy ka. Kamran, huwag kang gumanti. Bakit po tatay? Kailan ang paghihiganti? Nangako ako sa inay mo, di ko hahayaang magkamali katulad ko at makinig sa tatay. Huwag kang gumanti. Pero ang pagpatay sa inay ay di mapapatawad. Huwag kang gumante. Walang kwentang Chen Xinlan ako bilang anak ng tao. Bawat guro ay may sariling landas. Ang bagong orchid ay may sariling desisyon. Guro, huwag kayong mag-alala. Ano man ang gawin niya. Basta't nandito ako ang sasalo para sa kanya. Naku, lumaki na ang anak ko. Ama, pasok na po kayo.
Ija, medyo nabigo mo ako ngayon. Mapatawad po. Kasalanan ko pong hiniling kong parusahan niyo ako. Hayaan mo, walang umasang gagalaw si Chen Tiansheng. Nagtataka lang ako, napatay ko na ang asawa niya. Paano lumitaw ang anak niya? Chen Tiansheng? Di kita napapatay nun. Mamamatay ka ngayon, Chining. Pumunta ang amo at binibini para patayin si Chen Tianshun at ang anak niya ay... Ama, napakalakas ni Chen Tiansheng. Sa palagay ko, wala nang dapat pag-usapan pa. Patayin si Chen Tiansheng. Nakasalalay dito ang strategic plan natin sa Fuso. Wala namang mawawala. Opo. Ayon sa doktor, hindi magtatagal at gagaling na ako. Lanner, hindi ayaw ni Itay na maghiganti ka. Alam ko ang huling habilin ni Inay at tutuparin ko. Tama ang ina mo, puno ng hinanakit ang mundo. Kasalanan ng tatay mong nagpumilit maging pinakamagaling. Di sana nasa piling pa ng ina mo. Tay, hindi ganun ang paniwala ko. Kahit ganyan ang paniniwala ninyong mag-ina, para sa akin, walang pagpapatawad, lubusang puksain, walang matitirang kahit damo para walang pagkakataon na maghiganti. Mag-ingat ka muna. Tay, mga hamak na kalaban lang ito, hindi ko papansinin. Nakakapagtaka, bakit pakiramdam ko may paparating? Direktor Humjin, ihatid na kita. Tatay, huwag mong patayin ang aking ama. Anak, iwan mo na ako. Sa kaaway kang tumutok. Si Chen Tiansheng na humiwalay sa mundo. Ngayon na ang wakas ng buhay mo. Chen Tiansheng, yan lang ang kaya mo? Taguan lang ang alam mo? Aha, tama ka dyan. Ngunit mamamatay ka ngayon. May sasabihin ako bago ka mamatay. Ako ang pumatay sa asawa mo. Ako ang gumawa noon. Noong 10 taong nakalipas, nasasayahan ka pa ba sa iyong pagmamalaki? Pinatay ko ang buong angkan mo. Bata't matanda, napakasaya ko sa iyong makulay na buhay. Hoy, ang galing ko, hahaha. Naghahanap ka ng kamatayan. Ay! Patayin. Siyong. Ay, gago ka, papatayin mo ako? Oo. Oo nga. Tay, okay ka lang ba? Oo nga, Beb. Tatay! Tatay, gising na po kayo. Tatay, ako ang groom. Gising na. Nababalot siguro Shinlan. Kailangang magising siya. Baka hindi na siya magising pa. Gumagalaw. Pero... Pasensya na po, tatay. Lalaban ako. Yaya. Yun yao. Tatay, nakatakot ka ng sobra. Pasensya na, hindi ko alam ang nangyari kanina. Puno ng pagpatay ang aking isipan. Huwag mo sisihin ang tatay mo.
Tomohi sa Fujita. Sino siya? Guro, siya ang pumatay sa asawa ko noon. Ngayon gusto kitang patayin muli. Hindi ko inaasahang ikaw ang papatay sa akin. Ito'y tunay na mabuting reinkarnasyon ng langit. Yunyao, nagtagumpay tayo sa paghihiganti. Nais kong mabuhay ng payapa kasama ang anak ko. Ina, aalalagaan kong mabuti ang aking ama. Guro, bubuwagin ko ang Black Bear Gang. Sasamahan ko ang guro sa hinaharap. Naunawaan ko rin kahit gaano kalakas, pamilya pa rin ang pinakamahalaga. Sa hinaharap, tanging guro at sisinlan ang magiging pamilya ko. Nakaraos din sa wakas. Sige na tatay, huwag kang mabahala. Saan ka pupunta pagkatapos? Saan ka pupunta? Sa kama, ano?